Dakila ka, O Diyos, tunay na ang iyong katapatan ay katotohanan, Panginoon. Ang aming pong pagbubunyi, Panginoon, ay nararapat sapagkat ikaw ay karapat-dapat na pupurihan, may taas at maluwalhati, O Diyos. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay laging sumasamba, palagi naming ipagdiriwang ang bawat araw na ipinagkakalob niyo sa amin, sapagkat nararapat, O Diyos, na ikaw ay sambahin, nararapat na ikaw ay luwalhatiin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyong trono, sa iyong harapan, at nais naming sambitin sa aming mga puso't isip sa habang buhay na kami ay mananatili dito, Panginoon, sa daigdig hanggang sa pangwalang hanggan. Alam namin, Panginoon, na ngayong katapatan ay siya naming tapat at matatag na sandigan sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang mayroong pag-ibig na iyong inialay, pinagkaloob, upang ang bawat isa sa amin ay maabot, makarating din, Panginoon, sa iyong kinalulugaran. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, nais naming luwalhatiin ka, nais naming isigaw ang iyong banal na pangalan, ang aming tagapagligtas, ang aming buhay na Diyos, banal na manglilikha, na dapat paglingkuran ng buong sanlibutan. Sa umagang ito, dumudulog kami, O Diyos, at humihingi kami ng pagpapatawad, paglilinis sa lahat po ng aming mga agam-agam, mga pagdududa, mga pagkakasala namin, Panginoon, sinasadya man o hindi. Nais naming humingi sa iyo ng tulong upang kami ay ihanda ngayong umaga, maging malinis ang aming mga puso, kaluluwa, ang aming isip. Patawarin mo kami, Panginoon. Pagkaloob mo po sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong kapatawaran. Ginawa mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo ang bagay na siyang magiging daan ng bawat isa upang makalapit sa iyo at mapatawad. Sapagkat ikaw po ang nagdusa, ikaw ang nagbayad ng aming mga sala. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinapasalamatan namin ang iyong pagbibigay sa amin ng kapatawaran sa aming marumi at makasalanang katawang ito na aming taglay, na naging kaarapat dapat sa iyo dahil sa iyong biyaya at dahil sa iyong pag-ibig. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, sa aming pong mga kapatid sa Bulacan, sa Dasma, sa Nabotas, sa Las Piñas, sa Pasig, maging sa dako po ng Estados Unidos, Panginoon, at dito sa Cainta. Lahat po kami, Panginoon, na kasama dito sa Life ay lumalapit po sa iyo. At nais ko pong idulog sa iyo ang aming mga kapatid sa anumang mga kasalukuyan nilang dinanaras. Maaring mayroon silang karamdaman, mga pinagdadaanan, suliranin sa pera, suliranin sa kanila pong mga pangangailangan, Panginoon. Inilalapit ko po ang aming mga kapatid ito na inyo pong patnubayan sila, at muli, O Diyos, pinasasalamatan namin lahat-lahat ng iyong pagbabantay na ginagawa sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kasama po yung pag-iingat, kasama rin, Panginoon, yung pagbabantay sa kanila araw-araw, gabi-gabi. Pagbibigay mo sa kanila ng tulong na kailangan nila. Ngayon pong umaga ay amin pong dinadalangin una si Sister Sen sa kaniyang kalagayan, Panginoon. Nais po naming lumapit sa inyo, idulog siya, at Panginoon, alam po namin na sa iyo manggagaling ang kagalingan na kahilingan niya. At hinihiling namin, Panginoon, na kayo ang magbigay ng patnubay
maging yung kanilang pupuntahang mga doktor at gagamot, ibigyan mo rin ng karunungan upang magkaroon siya ng tamang lunas na kailangan niya. And we even ask, Lord, according to your will, yung healing. At sana po, Panginoon, ay humilom po itong kanyang mga nararamdaman sa kanyang tuhod upang siya ay makalakad muli ng maayos, Panginoon. Yung paman, amin din po pinasasalamatan ang pagbabantay ng kanilang mga kasama doon sa bahay, si Brother Ray, ang kanyang bahay at gawin din si Jet, na naging saklolo po nung siya ay nagkaroon ng karamdamang ito. So lahat-lahat, Lord, sa iyo namin ito pinapaubaya. Kagalingan, pangangailangan ng kalinga, pangangailangan, Panginoon, ng strength. And we continue praying, Lord, sa health at sa strength na kailangan ni Sister Sen. Kasama din po, Panginoon, sa panalangin ang aming pong mga kapatid na patuloy pa rin mayroong silang suliranin sa kanilang mga pisikal na pangatawan. Si Sister Jia sa kanyang nararamdaman lately, yung ubo. Gayon din, Panginoon, si Sister Karen, kanyang tuhod na bigla rin nanghina, Lord. Pinapaabot po namin sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ang kagalingan din po sa mga kapatid namin ito. Nawa, O Diyos, ang aming puso at aming isip ay maging matiwasay at maging maayos po ang kung anumang iniisip namin sa aming mga katawan, Panginoon. Alam namin na ito'y mahina, subalit ikaw nagpapalakas at ikaw nagkakaloob ng kanlungan, kalinga at tulong sa mga mahihina naming pisikal na pangatawang. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming pong mga naudlot na ongoing Bible study supposedly last week at last month. But we continue to pray for this sa next month, Panginoon, sa buwan po ng May na magdutuloy-tuloy na po ito. And we pray for the Santos family, Melgareo family. At yung din pong pakipag-usap namin doon sa dako ng Mayfield. Masimula na po ang gawain doon, kakandak ng mga Bible study, and also we ask yung supervision rin sa plano namin na magkaroon ng prayer meeting sa isang bahay ng aming kapatid dito sa Villages. Kayo po ang tumulong, sa iyo namin itinataas ang mga bagay nito, O Diyos. Kung ang mga schedule ay hindi nagkakasundo-sundo, pagkalooban niyo kami, Panginoon, kung saan magkaroon kami ng meeting na ang bawat isa ay magkaroon ng panahon upang ikaw ay sambahin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong dakilang salita. Patuloy ko rin pong tinataas sa iyo sila Pastor Vince, sa kanyang pamilya. Alam namin lately nagkaroon din sila ng problema doon sa church na kanilang inaatinan. But then again, we pray na maging maayos yung kanilang problema doon. And we believe na ikaw ang katotohanan, kaya ikaw ang makapananaig, Panginoon, sa lahat ng mga suliranin na diranas din po nila Pastor Vince and Sister Kim doon sa kanilang present church na kaanib sila. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo ang magbubukas ng puso at pintuan para magkaroon sila ng tamang pananaw sa lahat ng mga bagay na nasa sa iyong salita, O Diyos. Hinihiling ko rin po ang pagsama mo sa mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nag-aaral, mga estudyante ng Life Church. Inihiling ko na kayo rin ang patuloy na magkaloob sa kanila ng tamang kalusugan, bagamat alam namin na ang panahon ay hindi namin maintindihan kung bakit sobrang init ang nararanasan ng daigdig ngayon at nagiging cause para magkaroon ng karamdaman ang mga estudyante. Subalit again, Lord, we believe na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Nalalaman mo po ako anong lunas na at pag-iingat na maaring sa kanila ay ipagkaloob. Dalangin ko po na sila ingatan at masupervisyonan, Panginoon, yung kanilang mga kalusugan. Gawin din sana po ay makapag-aral sila ng maayos at makapasa sila sa mga exam na kanilang hinaharap din, Panginoon, sa paaralan. Pagkalooban mo rin ng pangangailangan sila sa financial, sa matrikula, at sa pang-araw-araw na gasusin ng mga mag-aaral namin, Panginoon. Sa umaga pong ito, ihanda mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa pakikinig ng mensahe mo
At pangunahan mo po si Brother Ray na maghahayag ng iyong mensahe. Patnubayan mo siya, o Banal na Espiritu. Samahan mo siya upang tumimo sa puso ng bawat makikinig ngayong umaga ang kanyang mensaheng dadalhin. Maraming salamat po. At patuloy ko pa rin sinasama pala ang sigalot na nangyayari ngayon sa Iran at saka sa Israel. O Diyos, sa iyo po kami kumakapit. Alam namin na nalaman mo kung anong solusyon dito. Kung ang mga tao po ay wala silang pagkilala sa iyo, nais ko silang idulog, na magkaroon sila ng respeto, magkaroon sila ng pagkatakot, magkaroon sila ng bukas na puso, magising sila sa katotohanan na ikaw na makapangyarihang Diyos ang nag-ahari sa daigdig at hindi yung kanilang mga kapangyarihan. Samahan mo po sila, Panginoon. Dalangin ko po na sana ay hindi na magtagal ang digmaang ito at mauwi na, Panginoon, sa kapayapaan upang mas makakilos ng maayos ang mga taong naninirahan sa dakong iyon ng Middle East. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. Amen.